Nangyari to nung minsan pumunta ako sa probinsya. Inutusan kasi ako ni Mama, ang nanay ng mister ko, si Oscar, para i-check kung nalinis ng mabuti yung bahay at kung naayos ng lahat ng dapat ayusin dahil sa nalalapit nilang pag-uwi dito sa Pilipinas. Medyo may pagkametikulosa o finicky kasi si Mama, kaya dapat lahat ng bili niya nasusunod. Nataon din na hindi pwede si Mister, kaya ako na lang yung nag-volunteer na pumunta kasi wala naman akong gagawin. Malaki yung bahay nila at malawak din yung lote, kaya naman pahirapan talagang maglinis. Idagdag mo pa yung swimming pool at garden. Mabuti nilang inandoon si Manong Pedro at yung anak niya para tingnan at alagaan yung bahay. Dumating ako doon ng mga bandang tanghali. Isang bosina lang ng kotse, agad akong pinagbuksan ng gate at sinalubong ni Manong Pedro at ni Tikboy, ang anak niya. 18 years old na siya. Halos magkasing takad lang kami at moreno siya at katamtaman ng laki ng katawan. Hello po, Manong. Kamusta po kayo? Okay naman kami, Iha. Tikboy, tulungan mo nga si ate mo dito. Utos nito sa anak. Hi, ate. Ako na pong bahala sa dala niyong gamit, sabi ni Tikboy. At agad naman itong kinuha yung gamit ko at dinala sa kwartong tutulugan ko. Thank you, Tikboy. At saglit ako nagpahinga dahil sa tagal na rin ng biyahe. Pinaghanda din ako ng makakain ni Tikboy. At habang nakaupo ako sa living room, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mister. Hello, Han. Nakarating ka na ba? Kamusta ka na dyan? Hi, Han. Kakarating ko lang din. Sorry, hindi na kita na-text agad I-check ko pa lang kung naayos na yung mga dapat ayusin Nagpapahinga lang ako. I see. Pahinga ka na muna, Han. O, teka. Uuwi ka rin ba ngayon? Malabo Dito na rin siguro ako magpapalipas ng gabi. Bakit? Syempre. Wala akong mayayakap dito. Puro night shift kasi ako. Matagal-tagal na tayong walang labing-labing. Di pag uwi ko na lang, Han. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin. Gagawin mo ba lahat ng gusto ko? Tanong uli nito. Syempre, Han. Asawa kaya kita. Alam mo na yan. Okay. First, check mo yung box na nasa ilalim ng upuan sa kotse, Han. Nagtaka din ako kaya pumunta ako sa kotse para hanapin agad yung sinasabi niya. At may nakita akong box sa ilalim ng upuan, kaya kinuha ko agad to. Kapag nakita mo, Han, buksan mo agad. Ika niya sa akin. At pagbukas ko, tumambad sa akin yung laruan para sa pagpapaligaya sa sarili na binili niya para sa akin. Ikaw talaga, Han? Talagang pinabaon mo sa akin, ha? Alam ko kasing mag-iisa ka dyan At least yan, mapapasaya ka niyan kahit papaano. Pumunta ka sa kwarto, ha? Tapos picturean mo. At isend mo sa akin, Han. Pasalamat ka, mahal talaga kita. O, teka lang. Akit na muna ako sa kwarto. Siya. At pagpasok ko sa kwarto, agad ko itong sinara at nilak para walang makakita. Inalis ko to agad sa box at nilinisan muna. Kaya naman, agad kong ginawa ang gusto ng mister ko at kinuha ang aking phone. Saka nagpicture. Saka ko to isinend sa kanya.
kaya muli itong tumawag sa akin. Happy? Tanong ko sa kanya. Yes na yes, hon. Pero mas okay kung totoo. Wala naman dito. Malabo yung iniisip mo. Kaya nga pinadala ko sa'yo yan, di ba? Oo na. Sige na, Han. Tawagan kita mamaya I-check ko lang tong bahay. Okay, Han. Love you. Love you too. See you tomorrow. At agad ako lumabas ng kwarto at kinuha yung checklist na nasa bag. Yun ang mga bili ni Mama at ang mga kailangan ayusin sa bahay. Mula kortina hanggang bedsheets, hanggang sa mga pillowcase, dapat bagong laba at maayos. Mga cabinets na dapat malinis at walang ipis. Yun ang pinakaayaw ni Mama. At ang maduming banyo, kaya sinigurado kong malinis to. Very finicky din kasi siya sa ayos ng living room. Kaya nagpatulong ako kay Tikboy na iayos sa ayon na pili ni Mama. Sinunod naman namin yung garden. Dapat malinis at walang kalat. Ang paligid naman ng bahay, dapat malinis at dapat matriman yung mga halaman. At pagkatapos ng lahat ng yun, naupo muna ako saglit. Dahil nakakapagod talaga yung ginawa namin. Mabuti na lang ay kasama ko noon si Tikboy para mag-ayos. Nanlalagkit ako dahil sa pawis pagkatapos naming maglinis at mag-ayos ng bahay. Kaya naisipan ko mag-shower muna. Umakyat lang ako saglit para kunin yung tuwalya ko at dumiretso na sa banyo. Habang naliligo ako, nakarinig ako ng langit-ngit galing doon sa pintuan. Mahina lang to na parang may nagpipigil na mabuksan tong tuluyan. Sumilip lang ako mula dun sa glass door ng shower. At may naaninag akong muka. Kalahati lang to. At nakasilip sa aking naliligo. Kilala ko yung mukhang yun. Si Tikboy. Dahil kasi sa pagmamadali ko, hindi ko na nagawang ilak ang pintuan. At hindi ko na rin naisarang mabuti. Kaya natukso siguro ang binatilyo. Pero agad din naman tong umalis nang makita ako. At maya-maya lang, nagmamadali na akong umakyat papunta sa kwarto. Matapos kong maligo. Mula sa bintana, tanaw ko si Tikboy na nasa pergola, sa katabi ng swimming pool. At meron akong naisip na ideya. Kapag pumupunta kasi kami rito, hindi ko nakakalimutang magdala ng swimsuit. Sayang din kasi kung hindi ko susulitin yung pagtampisaw ko sa pool. Kaya naman agad ko tong sinuot at bumaba ako papunta sa pool kung nasaan si Tikboy. Tikboy? Nasaan si papa mo? Tanong ko sa binata. Ha? Lumabas po si Papa, Ate Janine. Pinuntahan niya yung magpapalit ng salamin sa kwarto nila tita. Ganun ba? Nalinisan naman tong pool, di ba? Tumango lang to. Kasabay ng pagtanggal ko ng robe. Nagpanggap na lang ako na parang walang nangyari. Uy, samahan mo kaya ako dito sa pool? Tikboy. Ha? Nakakahiya ate. Dito na lang po ako. Sige na nga. Kung masahe, kaya mo ba? Di ko rin alam ate. Okay. Kahit simpleng masahe lang sa likod mamaya. Ituro ko na lang sa'yo kung paano. Okay? Sige, Ate Janine. At pagkatapos sa maiksing pagtatampisaw, niyaya ko na siya sa kwarto para magpumasahe. Sasabihan kita kapag pwede ka na pumasok ha.
Ire-ready ko lang yung sarili ko. Okay po ate, magalang na sagot ni Tikboy. Sinara ko muna yung pintuan at inayos ang kwarto. Naglagay ako ng sapin na hihigaan ko. Pasok na, Tikboy! Kasabay nito ang pagbukas ng pintuan. Dahan-dahan tong lumapit sa akin habang nakahiga. Kunin mo yung massage oil. Tapos, ipahid mo muna sa likod ko. Kanya naman tong sinunod. At dahan-dahang nilagyan at ikinalat sa aking likod. Magaan na paghaplos nito sa akin. And to be honest, nakakakiliti. Nakakasunod naman to sa lahat ng sinasabi ko. Ang galing mo naman pala eh. Nasusundan ko kasing sinasabi mo ate. Sabihin mo lang kung ano pa yung gusto mo. Okay. Gusto kong malaman ngayon kung bakit ka nananilip sa akin kanina. Pero hindi to sumagot sa akin. Mukhang nahihiya to. At nagulat din siguro dahil sa tanong ko. Dahil sa nakikita niya ngayon. Sorry po Ate Janine. Sorry. Hindi na po mauulit yun. Sorry po talaga. Hindi naman ako galit eh. Huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang. Pasasalamat dun sa pagtulong mo sa akin kanina. Wala kang girlfriend? Meron po. Pero hindi pa naman namin nagagawa. Good. E di ako gawin mong una. At pinaranas ko sa kanya ang hindi niya malilimutang sarap sa tanan ng buhay niya. Lahat ng sinasabi ko sa kanya, sinusunod niya. At maya-maya pa'y nakarinig kami ng busina ng sasakyan habang nakahiga sa kama. Dumating na pala si Manong Pedro. Kaya nagmamadali kami nagbihis ni Tikboy. Tikboy, teka! Ano po yun ate? Puntahan mo ako rito sa kwarto mamayang gabi ha? Itutuloy pa natin. At ngumiti lang si Tikboy. Pero ibang klaseng ngiti. Ngiting may halong tuwa at pananabik. Nagmamadali kaming bumaba ni Tikboy para hindi sila makalata. Mahirap naman at kumabutan kami ng tatay niya na nasa kwarto. Nagpahinga lang muna kami. Nagpalamig kumaga. Tikboy? Pagkatapos may kabit nitong salamin ay dediretso muna ako sa bahay. Ikaw munang bahala kay Ate Janine mo. Bukas ako babalik dito dahil may asikasuhin muna ako doon. Sige po, sagot naman ito. Palihim kaming nagkangitian ni Tikboy. Pero pinilipas muna namin ang ilang minuto para matapos ang ikinakabit na salamin sa kwarto nila mama. At pagkatapos nilang may kabit, sumabay nang umalis si Mang Pedro at naiwan kami ni Tikboy sa bahay. Tutal, tayo lang nandito. Kumain na lang tayo sa labas. Gusto mo ba, Tikboy? Sige ate, okay lang naman yun sa akin. Pero maligo lang po muna ako. Okay, magpapalit lang din ako. Mga bandang 7 PM na kami nakalabas ni Tikboy para kumain. May malapit din na bang mall kaya kumain na lang kami sa restaurant. At nang matapos, nag-ikot-ikot muna kami. Binilhan ko rin ng damit ang binata. Suhol ko na rin sa kanya dahil sa tulong niya sa akin. Nung una pa nga'y ayaw pa nito magpabili. Nahihiya ata mamili. Kaya ang ginawa ko, ako na lang ang pumili ng mga damit niya. At agad ko itong pinasukat sa kanya. Nagulat pa nga ako dahil biglang umiba ang aura ng binata. Nang maisuot na nito ang magandang damit. Biglang nag-boom ang kagwapuhan ni Tikboy. Bakas naman ang saya sa mga mata nito. At sabi pa niya sa akin, ngayon lang daw siya nagkaroon ng may brand na damit.
Mag-9 na ng gabi nang matapos kami. Tikboy, tuloy natin? Saad ko sa kanya. Sige ate, uwi na tayo. Nagmamadali kong pinaharurot yung kotse para makauwi kami agad. At pagdating namin, agad na kinandado ni Tikboy yung gate para walang makapasok. Wait lang. Meron akong idea. Ano yun ate? Basta, hintayin mo ako sa tabi ng swimming pool at patayin mo din yung ilaw na nasa pagitan ng pool at garden. Sige ate. At mabilis tong tumakbo para patayin yung ilaw. Dali-dali naman akong umakyat papunta sa kwarto. Kinuha ko yung robe na suot ko kanina at bumaba na papunta sa pool. Tikboy! Tara! Samahan mo ko rito sa pool. Agad naman tong tinanggal ang suot at tumalon sa pool. Ate, baka may makita sa atin. Ayaw mo ba? Madilim naman oh. Wala makakita sa atin. Okay ate. At doon na ako sinunggaba ni Tikboy. Kahit na malamig sa pool, hindi namin ininda dahil sa mga init na nararamdaman namin. Hindi ko na tinuruan si Tikboy kung ano ang gagawin. Dahil kahit second time pa lang niya to, makikita mo talaga sa kanya na may talento siya. Alam niya agad kung saan yung kiliti ko. Kaya naman sa ngayon, ako ang unang nakaraos. Halos mga 2 oras kami nagpainit sa pool at ilang beses naming naabot ang rurok ng kaligayahan. Ilang minuto muna kami nagbabad sa pool at maya-maya lang, magpasya na namin na umahon na. Niyaya ko siyang pumasok sa loob ng bahay para naman makapagpahinga. Nauna to at naupo sa living room pero hindi na namin binuksan pa yung ilaw. Dahil mas okay din kapag madilim, mas komportable ako. Umupo ako sa kanya at binigyan siya ng halik. Salamat ha. Salamat din ate. Kakaibang experience to para sa akin. Teka, pupunta ba kayo ni kuya dito pagdating nila tita? Oo naman. Baka kasabay namin silang pumunta rito. Bakit? Hihirit sana ako ate pagpunta mo dito eh. Sure. Walang problema sa akin yun. Pero ang gusto ko, gagawin natin sa labas. Okay? Sige ate Janine. Tabihan mo kaya ako matulog? Tayo lang naman dito eh. At naglinis muna kami ng katawan bago umakyat sa kwarto. Nahiga to sa tabi ko at nakatulog. Nasaid talaga ata ang lakas nito matapos ang ginawa namin. Sabi ko sa aking sarili. Kinabukasan, nalimpungatan ako dahil may nararamdaman ako. At nang tingnan ko ang oras, 5:00 pa lang ng umaga. Sorry ate, nagising pala kita. Ang aga mo naman, Tikboy. Sagot ko sa kanya. Aalis ka na mamaya, di ba ate? Oo. So, iisa ka pa. Yun ba yung gusto mo? Oo, ate. Matagal-tagal pa bago ka bumalik, di ba? Sige na nga. Pero may kondisyon. Ano yun, ate? Pwede mo ba akong kunin ng video habang ginagawa natin? Sige, ate. At inabot ko sa kanya yung cellphone ko. Saka nagsimula itong mag-record ng video. Doon na nagsimula ang hibla ng aming pagnanasa. At nang nakaraos na kami, gusto pa sanang umisa ni Tikboy. Tikboy, tama na ha? Baka mamihasa ka. Oo ate,
Last na talaga to. Bumangon na ako sa pagkakaiga at dumiretso sa CR para maligo. Nanlalagkit din kasi ako. At pagkatapos kong maligo, naabutan kong nagluluto to ng almusal. Ate, kumain ka na muna bago ka umuwi. Nagbihis muna ako at nag-ayos ng gamit para bumaba at kumain. Ate, pwede palang sumabay mamaya papuntang bayan? May pinapamili kasi si tatay. Sure. Aalis na rin naman ako mamaya pagkatapos kumain. At siya na mismong naghugas ng pinagkainan namin para daw makapaghanda na ako. Tinulungan din niya ako magbuhat ng mga gamit para mailagay sa sasakyan. At habang nasa daan na kami, nagpasya kong itigil muna sa tabi ang kotse. Bakit ka tumigil, ate? May bibigay ako sa'yo. Inangat ko yung suot kong dress at tinanggal ang aking mga panloob. Saka binigay ko ito sa kanya. Remembrance. Salamat sa pagtulong at pagpapaligaya sa akin, Tikboy. Ulitin natin yung pagbalik ko, ha? Hapon na makarating ako sa amin. Naabutan ko si Mister. Kakagising lang pala nito at nagre-ready na para pumasok sa trabaho. Oh, Han, kamusta ang biyahe? Salubong nito sa akin. Nakakapagod, Han? Wait, may surprise ako sa'yo. Tara sa kwarto. Pinapanood ko sa kanya yung video namin ni Tikboy. At Diyos ko, ginawa mo talaga yun, Han? Halika nga dito. At hiniga ako ni Mister. Hindi na ako papasok. Magpaligaya tayo buong magdamag.